Lay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. Love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time at tungkol sa usaping nagmahal ng malupit, nagmahal ng may sabit. Yes, friend, ikaw ba ay minsan nang nakaranas ng uri ng pag-ibig na ipinagbabawal? Hala? Parang paputok lang yan, pinagbabawal na paputok pero ginamit mo pa rin. Ay nako, at eto nga mga yes pa rin, kanina ay napakinggan natin sa sulat na ipinadala sa atin ni Gelay, para sa kanyang ex-boyfriend na si John. Si John na ginawa siyang third party. Actually, hindi naman natin matatawag talaga totally nakabit kasi si John tsaka yung current girlfriend niya ay hindi naman sila mag-asawa pa, 'di ba? Magjowa pa lang sila, mag-girlfriend boyfriend pa lang sila. So, ang for me or for politically speaking, ang correct term is third party pa lang, 'di ba? Hindi pa kabit kasi hindi pa naman sila mag-asawa. Oo, pero kahit na, 'di ba? Ma-involve ka sa isang uri ng relasyon na, 'di ba? May sabit pala, hindi pa rin maganda. O kaya tama lang yung ginawa nitong si Ate Gelay. Si Gelay na nagmahal ng tito. Oo. Nung una kinabahan pa ako kasi akala ko, tito niya, ginawa niya. Ew! Oo, boboljakin ko talaga to. Bebembangin ko talaga tong si Gelay kapag nalaman ko or nagpatuloy yung kwento at nalaman ko tito talaga niya yung ginawa niya, no? Pero hindi naman pala, 'di ba? So nagkaroon ng linaw na yung titong tinutukoy pala niya na si John ay tito ng kanyang best friend na si Kylie, 'di ba? Kaya naman niya itinuring ng tito na rin kasi nga tito ng best friend niya. But suddenly na-expose siya dun sa tito niya kasi lagi nakikita. Nagka-developan sila, nagka-inlovan. Without knowing na may jowa pala itong si Tito John. Wala, Tito John. Tito John, wag John. Eto tayo Eto tayo sa lagi nating sinasabi na paano mo nga ba malalaman kung isa kang kerida, isa kang kabit, lalo na kung hindi mo naman talaga ginusto. 'Di ba? Wala naman talaga sa plano mo ang magmahal ng may nagmamay-ari ng tao. 'Di ba mahirap 'yun Mahirap siya i-identify sa totoo lang. Kasi what if makilala mo lang siya out of nowhere, randomly, tapos nagkamabutihan kayo. Syempre, ine-expect mo na dahil nagpapakita siya ng motibo sa'yo, ine-expect mo na single siya. Kasi alam mo sa sarili mo na ikaw single ka rin. 'Di ba? So magta-dive in ka doon sa tao na ang alam mo is single, walang sabit. Magpapaniwala ka sa mga sinasabi niya, aasa ka sa mga pinapangako niya. Then one day malalaman mo na lang na may jowa na pala siya, 'di ba? So hindi ko pinagtatanggol yung mga kabit, pero at some point like sa case ni Gelay, it happens. Na na-involve ka sa isang uri ng relasyon na may isang nagsasalawahan kaya pati ikaw nadadawit ka, nadadamay ka. Unless talagang choice mo, alam mo na may jowa siya pero pinatos mo pa rin, 'di ba? Kasi gusto mo ng thrill. Hello? May mga ganun gusto ko ng thrill. Gusto ko magjowa ng may asawa na, may jowa. Like, ano mapapala niya dyan? Kaya kudos po, like sa mga kagaya nito ni Gelay na simulat sa pool nang malaman niya na taken na pala itong si Tito John, ay ginawa niya yung tama. Na kahit dudurog ng puso niya, na kahit alam niyang masasaktan siya kasi i-let go niya yung taong mahal niya Pero ginawa niya pa rin yung totoo. I mean yung tama. Naiwan si Tito John kasi nga may jowa.
And mas pinili niyang kalimutan yung pagmamahal na meron siya kasi alam niya na niloko siya. Na maging siya, naging biktima. Kaya ako naniniwala ako na minsan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no? Pero minsan, or sabihin na nating madalas, na ang mga taong may kabit, sila rin dapat number 1 sisihin. Kasi minsan, halimbawa ako may jowa ako, tapos nalaman kong may kabit yung jowa ko, agad-agad matik, di ba magagalit tayo doon sa kabit? Pero hindi ba dapat number 1 yung jowa natin, yung kagalitan natin, yung kausapin natin? Kasi siya yung higit na nakakaalam na siya yung committed sa akin. 'Di ba? Siya yung higit na nakakaalam na meron siyang jowa. Siya yung nag-promise sa'yo ng loyalty na sinira niya. I mean, again, for the end time, hindi ko po ipinagtatanggol ang mga kabet sa paanong paraan ka man na involved sa ganyang uri ng relasyon, hindi pa rin tama, 'di ba? Lalo na kung paninindigan mo at ipaglalaban mo. But still, may ibang perspective yan na dapat sisihin mo yung boyfriend mong malandi. Alam niya nang nag-i-exist ka, maghahanap pa siya ng iba, 'di ba? Kaya tama yung ginawa ni Gelay. And for Gelay, girl, marami pang ibang tito dyan. At malay mo, hindi ka mapunta sa tito. Baka hindi ka para sa tito. Baka talaga para ka sa zaddy. Diba? Mas masarap magmahal ng zaddy yung wala pang mommy at baby. Sabi nila, di ko alam. Tsaka yung mga mommy, masarap na magmahal ng mga mom. Ay nako, kaya tayo mga yes friend, no, kapag magmamahal tayo, bottom line ng ating usapan na keep it clean. Keep it genuine. Yung kapag magmamahal ka, alam mong yun yung totoong nararamdaman ng puso mo. Yung taong yan yung talagang tinitibok ng puso mo at gusto mong makasama sa buong buhay mo. Hindi lang dahil attracted ka sa kanya, hindi lang dahil may mga katangian siya na hinangaan mo, gano'n. Make sure na talagang mahal na mahal mo yung tao. Para kapag dumating yung mga instances, yung mga pagkakataon na makakita ka ng iba, masasabi mong kontento ka na talaga sa kanya. 'Di ba? Hindi ka na ma-attract or maaakit pa sa iba kasi lahat ng hinahanap mo ay nandun na sa taong pinili mong mahalin. At para kay Tito John, bahala ka dyan. Ay nako, kaya naman marami sa mga yes friend natin yung nababahiran ng pangit na idea or pangit na impression ang pagmamahal na ayoko na magmahal, ayoko ng jumowa kasi ganito ganyan lang naman, may kabit yan. Diba? So, sana dumating yung pagkakataon na lahat tayo marunong ng makontento, lahat tayo maganda na ang perspektibo pagdating sa pag-ibig. Diba? Kasi napakaganda kaya magmahal. Napakaganda ng konsepto ng love. Yes! Diba? Love, yes! Naisingit. Ay, nakawal. Anyways, mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB niya sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas. Araw ng Sabado mula 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah. Oras natin, 11:40.